aking biyahe ang bagong natanang ko. Naway gabelo din po magsasiguro namin na nandito po sa aming harapan upang maibahagi niyo po o maituro niya po sa amin na maayos yung kanyang tatalakay po. Naway pagtawagin niyo po kami sa lahat ng mga nagagawa ko sa araw-araw. Sinasaliwa ko lang ako ito o sa isip mo po o sa gawa mo. Patawarin niyo po kami. Kaya po bahala sa amin sa araw po ito sa oras po na ito. Ito na po ang isang salamin sa mga pangalan ng Jesus. Amen! Ayan, class. Bago kayo umupo, tingnan niyo muna ang inyong paligid kung may nakakalat. At pakialsa din po ang inyong upuan. Ayan, kamusta kayong araw, class? Okay naman po gano'n. Kung kayong ibang pa sa ating klase ngayon, Laika? Ayan, halina kung gano'n. Upang wala pong huli sa ating talakayan ngayong araw ito. Bago tayo natapos sa ating bagong talakayan, Michelle, maaari bang basahin ang ating alituntunin sa klase? Nalituntunin, Vicente. Bukas ang isip sa bagong kaalaman. S. Sumunod sa tagubilin ng guro. E. Edukado ang pagbubugali. D. Disiplinang sarili ang kairanan. Ayan, salamat, Michelle. Ngayon naman ay dadako muna tayo sa ating balik-aral. Ngayon, ano yung tinalakay natin noong nakaraang talakayan? Trisha? Melody? Mga dulog ko sa pagsusuri ko. Yan ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan. Ngayon, may hinihanda akong larong chair mystery question. Trisha, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Kapag sinabi ang mystery, tatayo ang lahat at tutunin ang papel sa ilalim ng inyong mesa at sa ulo ng mga nanonood. Ayan, napakalinaw ang ating panuto. Ayan, mystery. Okay, mamaya. Mystery. Pag sinabi ko mystery, tatayo lahat. At titignan ng inyong ilalim ng inyong mesa kung may papel na nakadikit dyan. At inyo at inyong sasagutan. Malinaw ba? Mystery. Maaari nyo nang kunin ang inyong Wala yung kailangan ba? Yung mga walang nakuha papel sa ilalim ng mesa, maaari na kayo umupo at manatili pa kayong mga nakakuha ng papel na kung saan naglalagay ito ng katanungan. Okay, Michelle, ano yung nakuha mong katanungan? Ibigay ang kahalagahan ng balangka sa pagsusuri. So, ang kahalagahan po ng pagbabalangka sa pagsusuri ay upang mas maayos at upang mas maayos po yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari po sa isang kwento at mas maunawaan po ng mga mambabasa. Ayan, maraming salamat, Michelle. Okay na? Ayan. Cyril? Ibigay ang limang pangunahin sa dulog ng pagsusuri. Ano po, formalistiko, palindungan, dulog, moralistiko, psikologikal, dulog. Maraming salamat, Cyril. Apple? Anong iyong nakuhang katanungan? Ibigay ang limang balak na sa pagsusuri. Okay, maaari bang magbigay? Apple? Formalistiko, panlipunang dulog, moralistiko, psikologikal, dulog at bukugulo. Trisha? Pagkagat ng kwento, layakda o over, uri ng maikling kwento, mga salit ng kwento, at mga kapit. Ayan, maraming salamat. Bigyan naman natin sila ng masigaw. Nakinig kayo sa ating nakaraang talakayan. Pero ngayon ay dadako muna tayo sa ating paunang aktibidad kung saan tatawagin natin yung simboluhan. Mayan, maaari mo ba basahin ang ating panuto? Patuto, bawat tinatawag ng grupo ay pupunta sa harapan ng hindi ng isang sobre na naglalaman ng isang letra. Ito ay bibigyan lamang ng simbolo at mga kagulo.
Group 1, Group 2 naman nagsimula kay Kayla at kay Trisha. Group 3, Maricar at hanggang doon kay Richie. Okay. Ngayon, mamimili lamang kayo ng inyong kibatawan at mamimili ng sobre. Pero, teka lang po class. Aking muna ipapaliwanag ang aking inhanang PBC scoreboard kung saan ilalagay ko ang inyong mga puntos at hindi lang dyan. At kung sino ang tatawagin ko maya-maya or may katanungan ako, kung sino yung napili ko or nabunod kong pangalan na nanggaling sa inyong grupo ay maaaring madadagdagan ng inyong puntos. Ngayon, natin na kayo pumili ng mga sobre sa Okay, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang pag-usapan kung ano nga ba ang sinusunod at kung ano ang lugar ng inyong litratong nakuha. Kami ang makukilap din siya. Ayan, natapos na ang 1 minuto. Ang unang grupo ang magbabahagi ng kanilang nakuhang letra. So, ang amin pong nabulot ay yan po, mga pamilya na sabay-sabay na nananalangin. So, sabi dito, bibigyan namin daw po namin simple is what kahulugan nito. So, ang nabulot namin ito is parang sumisipulog na mga kindness ng isang pamilya. Parang rubber band lang yung sisilbing, yung panalangin is nagsisilbing parang rubber band sa isang pamilya kung saan ito yung nagbubuklod sa kanila ng sarili po is magkaroon ng mas matatang at mas masaya pamilya sa pamamagitan po ng sabay-sabay na panalangin. Ngayon naman ang pangalawang pakat. Unang pakat. Ang aming po nabulot ay ang simbahan. Ito po ay ang tahanan natin lahat. Bakit ko po sinabi na ito ay tahanan lahat? Unang-una po, dito sa loob ng simbahan, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ikalawa po, dito po tayo humihingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya po ito, isa sa pinakamahalagang bagay na itulong sa atin ng mga Espanyol sa kanilang panahon na kung saan nakilala natin ang tunay na simbolismo at tunay na pananampalataya sa buong may kapal. Ito po ay nagsisisimbolo ng pag-asa, katarungan, pagiging isang makabayan at nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa ating minamahal na si Jesus Cristo ang ating. So, napili po namin ay Doktrina Kristiyana kung saan ito po ang unang libro na iba sa Pilipinas kung saan nakapaloob po sa Doktrina Kristiyana na ito yung mga hymno, mga scriptures po about kay Jesus, and also dito naka-include po dito yung mga yung 10 utos, yung mga dito po sa base po sa aking pagkakapunaw or sa mga nabasa po, meron pong 4 na libro dito sa Doktrina Kristiyana kung saan dito nakapaloob po dito ang moralismo at pananampalataya sa Diyos. Yan ang ating konektado sa ating aralin ngayong araw. Dahil sa inyong kagalingan at napakalinaw na pagsagot ng mga litratong nakuha, ibibigyan ko
kayo ng tigli 5 puntos. Iwan. Maaari ko ba? Ngayon, class, may idea na ba kayo sa ating bagong talakayan ngayon? Maaari mo bang ibigay, JL? Ito po ay patungkol sa nobela sa panahon ng Espanyol po. Ayan, tama. Ayan, kaya naman tayo na magsisimula at tatalakayan na natin na ang nobela sa panahon ng Espanyol. Ayan, pasensya na. Ang ating talakayan ay nobela sa panahon ng Espanyol. Ang taong mag-asalin ay natuto sa mga magulang at turuang magmahal sa Panginoong Diyos at natamnan ang magandang asal ng mga magulang hanggang sa pagtanda sa mundong kinagisnan ayon kay Dr. Sharon Concepcion Masula. Ang gusto lamang may parating o pinupunto nito ay malaking impluwensya ang magulang na siyang nagtubog ng ugali at pananampalataya ng isang tao. At sa mga unang panahon ng pananakop ng mga Espanyol noong 1565 at wala pang maikling kwento at nobelang maituturing. Dahil hindi pa po umiiral ang anyo ng politikan sa kultura ng katutubo noon. Kaya inilalang o pinagugatan ang alamat, pabula at salaysay ng hinilalang tuluyang panalin. Sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa noon ay dinala at ginagamit nila ang kanilang pamamaraan at wika sa panulat na kung saan hindi naman maiwasan ng mga katutubo noon. Kaya naging huwaran din ito. At sa panahon ito ay sinuri ang mga akdang pampanitikan ng Commission Permanente de Censura na itinatag ni General Ramon Montero noong 1856. Kaya isinuri ito dahil upang matiyak na malinis na panulat at hindi kakakitaan ng panunuligsa sa pamahalaan ng Espanyol. Naiintindihan ba, class? Sige, tingnan natin kung tunay nga naiintindihan ninyo. Adelpha? Maaari ka bang tumayo? Bakit sinabing wala pang may tutuloy na may kwento at nobela noong 1560? Dahil hindi pa po umiiral ang kanilang. Tama, dahil hindi pa ito umiiral. Okay. Eddie. Kayla. Bakit kailangan masuri ang mga akdang pampanisikan ng panahon ng Espanyol? Dahil sabi ninyo kanina po, wala pa pong, hindi pa po lumaganap ang ayan, so sabi niyo po kanina wala pa pong maikling kwento at nobela maituturong ng panahon ng Espanyol. Kaya ngayon po ay dapat kailangan masuri ang mga akdang pampanitikan dahil Wala friends. Break po. So, sabi po dito, bakit kailangan masuri ang mga papanitikan ng panahon ng Espanyol? So, bakit po naman natin lahat ng panahon na iyan isang laging pinapalagor, ang pinapalaganap sa atin ay ang mga turo ng simbahan. So,
ito is kinakailangan sigurong suriin sapagkat hindi natin alam kung may mga nag-aalsa sa isang or parang paglaban sa sa mga Roman Catholic to. So kinakailangan na yan nga, suriin nila para makita ba kung kuma-against ba or ay putol ba or kumbaga panic sa kanila yung isang panitigan. Ayan, ngayon naman ay nadako tayo sa pangalawa o dalawang paksa diwa ng nobela. Una, nobelang panrelihiyon. Nagbibigay diin sa kabutihang asal. Ito naman ay isang uri ng nobela na nakatuon sa moralidad, pananampalataya kung saan ibinibida ang mga aral tungkol sa kabutihang asal, pagmamahal sa Diyos, at pagiging mabuting tao. Dito ang mga halimbawa ng nobela ng panrelihiyon. Mayan, maaari mo bang basahin? Halimbawa, Doktrina Kristiyana noong 1593, Padre Juana de Plasencia at Padre Domingan Diva. Ubrana Apelisa, Padre Modesto de Castro, Baglaan at Cosapat, 1703, Padre Antonio Bosa. Ninay Pedro Paterno, unang nobela na ilathala. Ayan, tandaan lang. Ang unang nilathala nobela ay ang Ninay ni Pedro Paterno. Kaya mamaya at ating alamin kung ang mga halimbawa na iyan. Kaya nailatako naman tayo sa pangalawang paksang diwa, ang nobela Mapanghimagsik. Nagbibigay diin sa kalayaan, reforma, pagbabago at diwang nasyonalismo. Ito naman ay tumatalakay sa mga isyu ng panlipunan at pangpolitika kung saan naglalayong gumising ang mga tao or kamalayan nila upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa nobelang Mapanghimagsik at diwang nasyonalismo naman ay lumalaganap ito sa pagkatnais ng bawat Pilipino na makalaya sa mapapagkamay ng mga Espanyol. Dahil sa kanilang kalupitan, kaya sila ay naudyok yung mga Pilipinong nanunulat ng nobela kung saan kanilang ipinahirap kanilang saloobin at kaisipang lumiligsa sa mga Espanyol. At dahil na din sa kalupitan na pagtrato ng mga Espanyol ay gumamit sila ng sagisag panulan upang hindi sila makilala at maprotektahan nila ang kanilang sarili. Kaya nakilala ang no-limitang here ni Dr. Jose Rizal at Elfie Bistrismo bilang kinilala na nationalist o na nobela Mapanghimagsik. Naiintindihan ba, class? Ngayon naman ay dadako tayo sa mga halimbawa ng nobela sa panahon ng mga Espanyol. Ating papakinggan o papanoorin ang nobela Baglaan at Ang Baglaan at Josephat. Ang Baglaan at Josephat noong 1908 ay ang unang pinakabuluhang kasali sa pagkalo ng prosa umiinom sa buhay ng dalawang santo. Ang buong pamagat na aklat ay aral na tunay na totoong pag-aakit sa tao ng mga kabanalan gawa ng mga malahati sa santos na si Baglaan ni Josephat na ipinalaman sa sulat ni Sr. Juan Damasceno na sabi sa Tagalog ni Fray Antonio de Borja. Si Fray de Borja ay sinila sa Valencia, Espanya noong 1644. Naging misyonero siya at pinadala sa Pilipinas sa edad 20. Iba't ibang matataas na tungkulin ang hinawakan niya bago naging prokurador ng mga Jesuita. Namatay siya noong Enero 27, 1911, tatlong taon pagkatapos payagan ng simbahang Katoliko na ilathala ang kanyang salin sa Tagalog mula sa Griego. Ang akda ay tungkol kay Josephat, na kahit iniwasan na ng amang si Abinah ng India sa pagiging pagkatapos. Ang gustuhan din ng
Sa wakas, pati na si Abinel ay naging Kristiyano. Ayan, naiintindihan niyo ba ang nobelang Baglaan at Josaphat, class? And tignan naman natin kung tunay nga naiintindihan niyo ang nobela. Apple, maaari ka bang tumayo at sagutin ang katanungan? Ano ang buong pamagat ng aklat ayon sa teksto? Ang barla at si Rosa. Ayla? Aral na tunay na totoong pag-aakay sa tao ng mga mabanalang gawa ng mga malalhating santos na si Barlaan ni Josaphat na inalaman sa sulat ni Senior Juan Damasceno. Nabigyan naman natin ang anak natin. Ngayon naman ay Marika, maaari ka bang sagutin ang katanungan? Sino ang nagsalin ng Barlaan at Josaphat sa Navarro? So, ang nagsalin po nito ay si Trey de Borja na isang Espanyol po sa sinali niya po ito upang maunawaan po. Yan, mahusay. Bigyan naman natin siya ng tatlong basta. Melody, maaari ka bang tumayo? Saan isinilang si Fray Antonio de Borja at kailan siya kinangalan? Si Trey de Borja ay sinilang sa Valencia, sa Espanya noong 1644 po. Yan, magaling. Bigyan natin siya ng tatlong basta, class. Sa panghuling katanungan, Stephanie. 27. Mahusay. Dahil po ang naunawaan nyo ang nobelang Baglaan at Josaphat, kaya nagdadako naman tayo sa Doktrina Kristiyana. Doktrina Kristiyana. Ang doktrina ay ang pinagdalahan, hindi ng dala at kautusan ng limang Diyos. Ang panahon ng panitikang pagsimbahan ay naganap sa taong 1,565 hanggang 1,272. Layunin ng mga Espanyol na ipalaganap ang Kristyanismo, kaya mayroong handang doktrina upang mabusog sa parangal ang mga Pilipino. Isa sa pangunahing nobelang pagrelisyon ay ang bantong na Doktrina Kristiyana na isinulat noong 1574. Ang pagkakabuo nito ay nakakumulong ng malaki sa mga Katoliko, sapagkat naging mas mabilis ang pag-unawa ng mga Espanyol sa wikang katutubo dahil naipalagay nila ang Kristyanismo. Napakahalaga na aklat na ito sapagkat ito ang kauna-unahang aklat na nainibag sa Pilipinas noong 1573 ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo de Nava. Ito ay nakasulat sa Tagalog at Espanyol. Ang nilalaman nito ay mga dasal, itong sakramento, itong kasalanang mortal, 10 utos, pangungumpisal, at katekismo. Ito ay binubuo ng 87 pahina na ginamitan ng pinakamainam na papel na litografiko at ipinalibag ito sa Maynila ng mga palay ng dito. Ito ang ginagamit ng mga Pilipino sa simbahan, sa plaza kapag mayroong pagtatanghal at ilang mahalagang okasyon katulad ng pista. Ang mga dasal na pumawid sa epiko, mento at kwentong bayan. At ang mga kahile ang nagmistulong pumawid sa mga babae. Mula sa babasahin sa Vaticano, ang nasa takip ng aklat ng Doktrina Kristiyana ay pangalan ni Padre Domingo Neva, subalit sinasabi sa pananaliksik na ang may gawa ng aklat ay si Juan de Plasencia. Ang mga kopya ng aklat na ito ay hindi na makikita sa
sumasabi na dumating sa mundo na isinasanghi ng pagkawala ng mga naitagong kopya ng aklat. Ang naitatabi na lamang na kopya ng aklat ay ang mga naipadala sa Europa noong ika-16, ika-17 at ika-18 siglo na hindi o walang katoliko. Pinaniwalaan na ito rin ang kopya ng doktrina Kristiyana na ipinadala kay Haring Philip II ng Espanya na Gobernador General ng Dasmariñas noong taong 1573 na nakitang muli sa taong 1946 na nasa pagmamayari ng isang Parisian na kolektor na nangangalang William H. Schaap na taga New York. Binili niya ang aklat na ito sa taga-Paris at dinala sa Estados Unidos at inialok kay Lise H. Rosenwald sa halagang nasa 5,000 dolyar. Dinala naman ito sa aklatan ng Library of Congress ni Rosenwald kung saan matatagpuan ito sa kasalukuyan. Ang kopya naman na nakasulat sa bersyon ng inkjet ay matatagpuan sa Biblioteca Nacional ng Madrid. Yan ang nobela na Doktrina Kristiyana. Naunawaan at naiintindihan niyo ba, class, ang nobelang ito? Yes! Okay. Kung tunay nga naunawaan niyo ang nobela, may handa akong katanungan dito. Okay. Ano nga ba ang layunin ng aklat o nobela ito? Ano nga ba ang layunin ng aklat o nobela? Michelle, Bilen. So ang layunin po ng doktrina Kristiyana Guro ay ipalaganap po yung Kristyanismo sa bansa ng Pilipinas. Tama? Sino gustong magdagdag pa? Abigail? Pinadagdagan ko ng points. Sabi ko din, ay ang layunin po ng aklat na ito is may palagalan po yung Kristyanismo sa kapuluan ng Pilipinas para rin at maituro po ito sa May gusto ko bang dumagdag? Kiel? Meron ba? Ang layunin po ng Doktrina Kristiyana ay bukod po sa ipalaganap Kristyanismo sa bansang Pilipinas upang mabusog sa pangalan ng mga Pilipino, ang Doktrina Kristiyana na sinulat noong 1593 ay ito po yung pagkabuo, ito ay nakatulong ng malaki sa mga Friday sapagkat naging mas mabilis ang pag-unawa ng mga Espanyol sa wikang katutubo dahil naipalaganap nila ang Kristyanismo po. Dahil bigyan naman natin sila ng tatlong bakaklan. Ayan, bago tayo natapos sa mga nobela, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro kung tatawagin ay answer flash. Okay? Abigail, maaari mo bang basahin ang ating tanong? Basahin at suriin na mabuti ang katanungan. Suriin kong tao. Ayan ay tatlong pangkat
Teresa ay nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Manila. Samantalang ang nakatatanda, si Urbana, ay puno ng parangal sa kanyang kapatid, hingil sa kung ano ang dapat ibaliin sa iba't ibang pagkakataon. Pinabanggit niya ang mga tukso at pangalit sa landas na kabataan at sinasabi kung paano maiilagan ang mga ito. Ang paksa ng mga sulat ay naglalaman ng mga sunod. Daisy, maaari ba bang tumayo? Sagutin ang aking katanungan. Ano ang buong pamagat ng akdang Urbana at Teresa? Ito po yung pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at si Pangalawang katanungan. Jerry, sino si Teresa at saan siya nag-aaral? Si Teresa po ay nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Manila. Meron ba si Giselle? Oo. Melody. Sino si Urbana at Teresa at ano ang kanyang ginawa para sa kanyang kapatid? Ay, puno ng Urbana. Si Teresa ay nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Maynila. Samantalang ang nakakatanda na si Urbana ay puno ng pangaral sa kanyang kapatid, hinggil sa kung ano ang dapat ugaliin sa iba't ibang pagkakataon. Tama. Bigyan naman natin sila ng tatong kaklas. Ating magpapatuloy. Sa katutunan sa bayan, sa pagpasok sa paaralan, ang makikita ko ang kaasahan sa sarili, sa tingin, ang salitaan, paglagay sa estado. Sa paunawa sa pagbasa, makakilan at ipinuliniana yung Imagen Modeste de Castro na ang pangalang Urbana ay sa isa ng kailangan at kakubukuhan asal o good memories sa Ingles. Ang pangalang Liza ay galing sa Espanyol na Feliz, maligaya, at ang sinasabi sa ay ang kaligayahang natatanggap dahil sa pagkakabuti at pagkamasunod. Ang pangalang Nusto ay sa gisan na kainisang higit at salamat. Ayan. Abigail, maaari ka bang tumayo? Ano ang kahulugan ng pangalan Urbana ayon sa pag-unawa sa pagbasa? Jerry mo lang yun. Or validar mo kung hindi ka mong asal ko. Ay, ito yung dalawa. Ayan, tama. Bigyan naman natin sa tatlong pagsaklas. Ayan. Ano ang kahulugan ng pangalawa o pangalang Teresa? Ma'am. Ano ang kahulugan ng pangalang Teresa? Si Regine Torres. Nagduyan. Kailan? City break. Nice. Teresa po, maligaya po. Ano ang kahulugan ng pangalang Teresa? Maligaya po. Ayan, tama. Bigyan naman ninyo ang sarili ng pagpapalakpak. Batid po mga naiintindihan nyo ang tatlong nobela na ano nga ba yung tatlong nobela na napakinggan na napanood natin ba? Raisa. Ang Berlahan at Josapat. Doktrina Kristiyana at Urbana. Ayan, tama. Maharapgan po nila yung nagkumpala. Ngayon na nalaman natin kung ano ang nilalaman ng tatlong nobela. Ngayon ay may katanungan ako, bakit dapat pahalagahan at pag-aralan ang mga aktang pambantika noong panahon ng Espanyol? Regine. Pando. Bakit dapat halaga
pag-aaral ng mga akdang papanitikan ko paano ng Espanyol sapagkat yun nga, kung wala akong Espanyol, no, so wala din po ang Christianismo dito sa ating bansa Pilipinas. So dito po napakalaga kung saan na ba kailangan natin pag-aaral sapagkat dito po nagagawa ang lahat kung bakit tayo mong sumasamba sa ating Panginoon Yeso. Ang kahalagahan po ng napag-aralan ng mga pampalitika noong panahon ng Espanyol sapagkat noong panahon po ng Espanyol ay nagkaroon po sila ng palitika na kung saan ay nagkakaroon tayo ng aral na nagagamit natin ngayong kasalukuyan. Na kung saan ang pampalitikang ito ay napapaunlad natin mga Pilipino. Napapahalagahan natin ang mabuting na igura ng magandang naibigay sa atin or magandang na-share sa atin ng mga Espanyol po guro. Ayan, tama. Kaya talaga nakakalalan natin ang akdang pampanitikan noong panahon ng Espanyol sapagkat dito ating nakikilala ang ating kasaysayan kung ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa kultura ng mga katutubo. At sa akdang ito ay dito din nagsimula umusbong ang nasyonalismo at naging umusbong ang Pilipino or dito din nakilala natin ang ating kasaysayan. Ngayon ay may handa akong gawain dito na kung tatawagin ay timeline race. Ay na maaaring magbasahin ang ating Pangulo. Bawat grupo ay bibigyan ng halo-halong event cards tungkol sa doktrina Kristiyana at barlaan ang filosofal. Ayusin at itikip ang mga cards sa timeline strip. May handa ko ditong timeline strip na siyang nagsisilbi nito ay Arlina ang magiging timeline strip nyo at andito yung mga card. Ito ay 3 grupo ulit. Sa dati, yung dating grupo, mali na may mag-tipon-tipon. Okay na po ba? Ngayon ay ibigay ko sa po ang inyong timeline strip at maaari na po kayong magsimula. Bigyan ko lang po kayo ng 2 minuto o 3 minuto upang tapusin o itigil ang cards sa inyong timeline strip. Itigil nyo lamang po kung saan nga ba nabibilang ang mga nakalagay o yung mga cards na yan.
baybayin. Ayan, tama? Simulat. Wala. Pangatlo. Ayan, tama. Pagsasanib ng kwento, religion at doktrina. Ang pagsasanib ng kwento, religion at moralidad ay nasa barlaan at Diyos at pagpapaligaw sa doktrina. Nag-iimbag noong 1593, tama? Sinupean ang mga katutubo ng Kristiyano, tama? Okay. Naglalaman. Ito, tama to. Yes! Kwento ng kabanalan nila, tama? Ayan, at Josaphat, tama? Ayan, at Josaphat, Tumurel, Imbag noong 1593, tama? Naglalaman ng tama? Tama. Tama. Kwento ng kabanalan, tama? Tama ka. Naglalaman ng tama. 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 Report. Uy, dalawa lang yan, dalawa lang. Yung 6 na. Ay, hindi. Mamaya. Four lang. Dalawa niya yung mga namin. Ayan, tama. Nakami-six. Six. Tama kayo. Sa inyo. Oo. 7. Ayan. Okay, tayo na sa akin. Sige, may problema. Okay, so. 3, 6, 7. 6 lang ang inyong nakuha. Ang katumbas ng 6 po ay 12 na puntos. Ang tatlo, kaya nakuha kayo na 12 na puntos. At ito nga kung naunawaan nyo at ang ating talakay ngayon at yung mga halimbawa na modela. Kaya tignan naman natin yung sarili ninyo ng masigabong pala. Pero bago yan, may gawain pa akong larong inihanda dito na tatawagin, tanong, bokya at gantimpala. Lahat po kayo ay tatayo at bibigay ko sa inyo kahon kung saan naglalaman ito ng tanong, bokya at gantimpala po. Simulan sa Stephanie. Puro isa. Bunod po isa-isa. Ma'am, may class friends pa po ba yan sa circle? Wala na po, individual lang. Ah!
bumalik sa kanilang side po. Ayan, tama. Bigyan natin ng Kaya, ano naman ang iyong makuha? Kailan itinatawag ang Commission Permanente de Censura noong 1856 po. Ayan, tama. Bigyan natin ng makuha. Tapos, ano yung nakuha? Ano ang kakamanin kayo ng nobela? Ano nabigay nila po? The friend of may call a friend? So, sa pamamagitan po ng nobelang Panatiklon, kung saan dito at isinasaad po dito na dito na isong ipalaman po ang respeto moralistiko kung saan dito sa pamamagitan po ng mga Biblia or yung doktrina Kristiyano na unang papaklat na inililingba kung saan dito nakapaloob yung mga dasal, yung mga awit dito kung saan yun po ang ating basihan mo sila para sa pagpapakalat ng Christians. Ayan, tama. Bigyan natin ng makuha. Jerry? Wala po. Regine? Sino ang may akda ng doktrina ng Kristiyano? Sina Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Ayan, tama. Bigyan lang namin siya ng tatlong baksa. Batid kong naunawaan ninyo ang ating bagong talakayan ngayong araw. Kaya naman ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ito ay, ang iyong pagsusulit ay tingnan lamang po sa 50 at sasagutan niyo po dyan yung pagkilala o yung age na nakalagay. Maya-maya po ay ipapasa niyo na lamang po. Ngayon ay maaari niyo na kuha ng letrato ang inyong takdang aralin. Bigay maaari pong basahin ang panuto. Basahin